Okay, game. Let's talk about your... Ay! Ang sexy ko naman dyan. Let's talk about your dental braces. Okay? Na? So, hindi lahat ng dentista pare-parehas ang approach sa braces. Kasi hindi naman lahat pare-parehas ng preceptorship. Pare-parehas ng postgrad course. Iba-iba. Hindi talaga lahat. Kaya nga ang braces, hindi yan pwede ipa-adjust sa iba. At the same time, hindi mo yan dapat pinapakonsulta. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay. So, bakit yung braces na nilagay sa akin ng dentista ko, yung molar band, hindi siya masyado nakapaltok, tapos yung buccal tube nakausli, tapos yung, as I've said, hindi mo nga yan dapat, hindi mo nga yan dapat pinapakonsulta sa iba. Naintindihan? Yung dentistang nagkabit, yun lang ang magsasalita. Yun lang ang magsasabi kung ano ang treatment plan mo. Naintindihan? Meron mga ibang dentista, kung saan ka nagpakabit, hindi mo pwedeng ipagalaw. Like, hindi mo pwedeng ipapasta sa iba. Naintindihan? Hindi mo rin pwede ipabunot sa iba. Kasi ganito pagdating kasi sa braces, kailangan naka-oral rehab. Napastahan, nabunutan, at kailangan natanggal yung wisdom tooth. Pero yung pagtanggal ng wisdom tooth, desisyon ng dentista kung tatanggalin o hindi. Naintindihan? Naintindihan ba? Ha? So, kailangan magpa-consult ka din. So, kung sinabi ng dentista, bubunutan muna natin yung wisdom tooth mo bago ka namin kakabitan ng braces, ang taas ng presyo, ngayon, maghahanap ka ng dentista na mas mura. Hindi papayag yun. Joe, pakinan! Hindi papayag yung dentistang nagkabit. Kailangan dun lang. Merong ganon. Kung saan ka nagpakabit, dun ka rin magpapa-surgery. Pero sa akin, okay lang naman. No? Basta ang mahalaga, matanggal yung wisdom tooth. If, sinabi ko, na kailangan tanggalin. Naintindihan? Naintindihan ba? Anong mangyayari kung pinatagal mo yung braces mo tapos hindi mo pinapa-adjust? 3 buwan, 5 buwan, hindi ka nagpapa-adjust. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Pag hindi mo pinapa-adjust yung braces mo, 5 months na to do, hindi ko pa rin 5 months na yung braces ko walang adjust. Ba't di mo pa ginawang 10 months? Ba't di mo pa ginawang 1 year? Pag hindi mo pina-adjust yung braces mo, hahaba yung treatment plan. Madidelay yung tapos. Ganun talaga. Kasi hindi ka nagpapa-adjust. Hindi ka nagpapa-adjust. Madidelay lang na madidelay. For example, 2 years lang yung braces mo dapat nakakabit sa ngipin mo. Kung hindi ka nagpapa-adjust ng ilang buwan, mas hahaba sa 2 taon. Mas hahaba sa 2 taon. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay. Doc, kulang yung ngipin ko. Pwede ba ako magpa-braces kahit kulang yung ngipin ko, kahit wala akong baga? It's not the number of teeth. And it's not the age. Ang kaso kasi, pag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng physiologic bone recession. Kusang kusang umiimpis yung buto habang tumatanda. Ngayon, ang braces, ang kailangan niya, adequate bone. Kailangan maganda yung buto para maganda ang pagkakamove ng ipin. Naintindihan? Kaya, hindi ko talaga matanggap kung bakit may mga nagdi-DIY na hindi man lang inaalam kung ano ang kondisyon ng buto. Naintindihan ba? Kabitan ng DIY without knowing na, meron siyang periodontitis. Meron siyang bone recession kasi. Sige. Nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. Nagkakaroon ng bone recession kasi may mga iniinom na gamot or things like those. Nagkaroon ng trauma, kinabitan ng braces. Naintindihan? Pag nabunggo yung ngipin mo, pag bumunggo, natutrauma yan. The tooth and the bone also. Kaya, nagkakaroon ng bone recession. Hindi mo tinignan sa x-ray. Kabitan na lang ng kabitan sa mga pagpapa-DIY. So, pangit din kailangan may x-ray. Talaga. Doc, yung sa akin kasi yung kinabit yung braces ko, hindi naman nilagyan ng x-ray. Hindi naman ako pinag-x-ray. Hindi naman ako isinabihan ng radiograph. Ganito lang yon. If you want to know my answer about that, you can consult me in private. Kasi may mga dentista kasi nagkakabit ng braces na walang x-ray. Meron naman, kailangan talaga. So, kung sasabihin ko dito kung anong dahilan, baka masagisahan natin sila. No? So, kung gusto mo malaman kung bakit sila nagkakabit ng braces nang walang x-ray,
consult me personally. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay, next. Hindi kailangan yung braces na pastahan, ha? Magpapakabit ka, kailangan na pastahan. Hindi mo dapat yan pinapa sa walang bahala. Kung may sira yung ngipin mo, kailangan pastahan agad-agad. ASAP. As soon as possible. As soon as possible. Naintindihan? Kasi, pag hindi pinastahan, tapos nilagyan ng brace, yung sira, lumalaki. Pag lumaki yung sira, common sense naman. Baka hindi na kayang pastahin. Baka pambunot na. Ano naman yung silbi nun, nagpa-brace ka nga, tapos bubunutin din yung ngipin. Para ka nagtitrip. Ha? So, kailangan pastahan. Naintindihan? Naintindihan ba? Brace needs space. Pagsungke. Kaya yung iba, nagbubunot. Kahit hindi sira. Lalo na crowding yung ngipin. Nagbubunot talaga. Bakit ako binunutan? Hindi naman sira yung ngipin ko eh. Yung brace nga, kailangan ng space. It's a case-to-case basis. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay. Ano pa? Dok, nakaka-treat ba ng TMD ang braces? Yes. If ang cause ng TMD mo ay misalignment, wrong bite, at hiwa-hiwalay ng ngipin, crowding, yes. Kasi natitreat ng braces lahat ng yon. So, matitreat ang TMD mo. So, your TMD, nagkakaroon ka ng temporomandibular joint disorder, depende rin kung ano ang cause. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay. Ano pa? Dok, pag nagpa-brace ako, tapos namatay yung dentista, anong gagawin? Makilamay ka. Well, ganito ha. Ganito, dalawa lang ang kakainatnan mo. Pwede kang lumipat, no? If, for example, dito sa Dasmariñas, namatay si gantong dentista, meron kasi yung dental chapter na tinatawag. So, kung alam naman na, si doktora ganito na namatay. So, lahat ng pasyente pwedeng ipalipat sa iba. Kasi, alam naman, parang hindi naman natin gusto na may mawala, di ba? Sino magtutuloy ng treatment? Pwede naman yon. Or, itutuloy. Wala ka na endorsement kasi namatay na yung dentista eh. Or, back to zero ka. Ganun talaga. Ganun talaga. Wala pa akong nakitang braces na may insurance. Wala pa. Back to zero. Magbabayad ka ulit ng panibagong treatment na naman. Kasi bagong dentista na yung maghahawak. Naintindihan? Naintindihan ba? Ano pa? Doc, yung braces ko, 6 years na. Masama ho ba yun? Of course. Oo. Di pag masyado na matagal yung braces, sobrang tagal na, tapos ina-adjust pa rin na ina-adjust, umiiksi yung roots. Yung roots na mga ngipin mo, nag-iiksikan. So, common sense naman, pag umiksi yan, wala nang kapit. Pag wala na yung kapit, pwedeng umuga. Naintindihan? Eh, Dok, hindi naman ina-adjust eh. Nakakabit lang siya 6 na taon. Eh, di madumi. Sobrang dumi na yan. Yung ngipin nga na walang bakal, ang hirap ng linisin, nagbubulukan. Yan pa kaya puro mga brackets. Paano mo linisan yan? Yung gomang kinabit sa'yo, kulay pink. After 6 years, naging brown na. Pinapa-adjust yan, ha? Pinapa-adjust. Naintindihan. Dok, ano pinagkaiba ng braces at retainers? From the word itself, no? Yung retainer. Ano ang root word ng retainer? Retain. Nilagyan lang yun ng ER eh. Retain, air. Retainer. Retain. Yung retainer, pang-retain. Anong Tagalog ng retain? Panatilihin. Panatilihin niyang ganyan. Naintindihan? So, ang retainer, sinusuot or ginagawa after mo mag-braces para ma-retain kung ano yung inayos ng braces. Maraming klase ng retainer. May invisible retainers, fixed retainers, at yung Holy. Holy ha, hindi Holler. Holler, vlogger yun. Si Tony Holler. Ano daw? So, yun ha. May sabi mo, Dok, konti lang naman yung sungki ng ngipin ko, baka pwede retainer na to. Yung konting sungki, pag nilagyan mo na retainer, mariretain ang konting sungki. Yun lang. Ha? Comment ka na lang kung ano pang gusto mong malaman about braces. Pero ito lang masabi ko sa inyo ha. As I've said, ulitin ko, yung case ninyo ay hindi pwedeng ipakonsulta sa ibang dentista. Respect your dentist. Kung sino ang nagkabit niyan, yun ang nakakaalam ng treatment plan. Naintindihan. Okay? Happy New Year.